Hello and welcome dito sa Learn Technology Today. Ako ang inyong instructor, si Michael Tan. And right now, I want to share with you yung aking naging journey bilang isang IT professional at software engineer. So, iiklihan ko lang to as much as possible kasi medyo mahaba. Siyempre, pag nagkwento tayo ng ating buhay, medyo napapahaba minsan. So, I will try to make this short para makuha nyo lang yung, sabihin natin, pinaka-importanting aspect ng mga bagay na i-share ko sa inyo ngayon. So, nag-start ako year 2000 kung saan ay yung mga computers ay hindi pa gaanong kasikat, no? Ayan parang mga panahon na yung internet ay nagbo-boom pa lang yan, ng mga time na yan, no? So, mostly ang mga businesses ay nasa mga stall, nasa mga physical store pa lang, wala pa mostly sa online. At that time ay nag-work ako bilang IT professional sa mga companies, sa offices. And then yung time na yan ay nag-start na ako assemble ng mga computers, mag-repair ng mga computers, no? Mag-build ng mga gaming setup, and even yung mga computer shop, no? Yung mga panahong nag-start na maging sikat yung computer shops. No, kung naalala niyo yung mga games like Run Online, Ragnarok, sunod-sunod na yan sa mga sumusunod na taon. So, nauso yung mga internet cafe, and ito nga, yung mga offices. So, in a long story short, ito yung naging buhay ko in the past, sabihin na natin 26 years na, no? At nagsimula lang yan sa simpleng interest ko sa pagkatuto regarding IT. Nung una, electronics muna ang gusto ko, no? Nagbi-build ako ng mga projects, amplifiers, nagbi-build ako ng mga project regarding na related sa electronics. And then, na-upgrade yan into computers, and then nag-aaral din tayo ng programming. That time, before yun ng 2000, mga 1990s yan, 1997, ganyan, 1998, nag-aaral na ako ng programming. So, COBOL programming, yung mga sinaunang programming languages. Yan, so aware tayo dyan. Malalaki pa yung computer, kulay green pa yung screen, no? Malalaki yung tinatawag naming floppy disk, mayroong maliit, may malaki, no? So, inabutan ko yon. So, mula nun, ay naging interesado talaga ako sa computer, sa programming, at maraming offices yung naging part ako ng offices. Nag-build ako ng network nila, and then introduced nung si wireless network. Dati ay telephone lang. So, ang kable ng telepono ginagamit for internet nung mga time na yan. So, later on ay na-develop hanggang ngayon nga, medyo nandito tayo sa 5G, and sa cellphones, talagang nag-boom na everything. So, masasabi ko, mula noong year 2000, hindi ako tumigil sa pagkatuto, hindi ako tumigil sa pag-aaral. No, although ako ay freelancer by that time, pumasok din naman ako sa mga companies, mga siguro maximum na years na nag-work ako sa isang company is 3 years lang. Lumilipat ako sa ibang company, lilipat ako hanggang sa nagsawa na ako kasi pag nasa company ka, siyempre fix lang yung sweldo, fix din yung oras mo. Papasok ka early morning, like let's say 7, kasi 8 dapat nakalagin ka na. And then uuwi ka pag nag-overtime ka, 6 o'clock ng hapon, 7 pag may overtime. So, konti lang yung diferensya sa sweldo. So, at hindi lang yun, maraming utusan ka ng utusan. Siyempre, ma-maximize nila yung time na ginagamit sa'yo o inuupahan sa'yo sa company. So, lahat yun talagang nakakapagod. So, yung maximum lang na napasok ko noon is 3 years sa isang company. And then, nag-try ako sa ibang company na-promote. Ganun pa rin. So, I decided, itong mga year 2000 na to, mag-start na ako ng sariling business at maging freelancer. Yun na nga, nag-build tayo ng mga setup ng computers, ng network sa mga offices, nagto-troubleshoot tayo ng mga problems sa system sa isang office, sa computer hardware, sa network. So, kami yung madalas na tinatawag, or ako yung head na tinatawag natin, head IT, no? Head technician, pwede. Yan yung mga tawag noon. And masasabing isa na talaga akong IT professional.
At sa time na yon, siyempre dahil ikaw ay on call, sabihin na natin, at meron din naman kaming office pero hindi ako nag-stay doon sa office na kami ang nagbuo, hindi ako nag-stay doon. So hawak ko talaga yung oras ko. Kung meron tatawag, may magchat-chat, magte-text, wala pang chat noon. Magte-text, pupuntahan ko lang kung saan yung location, tapos pupuntahan ko sa bahay o sa office. So ganun yung naging work ko. And ito na nga, nag-elevate tayo, iniwan ko yung computer repair, iniwan ko yung setup ng mga build ng computers, internet cafe, offices, iniwan ko yan. Nag-upgrade ako into web development. Now, since may background ako sa programming, so dito ako nag-concentrate at yung work ko is per project. Okay? So, hindi ako nag-stay sa isang company na ako yung tauhan kasi may mga hospital tayong naging part tayo ng company nila, ng hospital. Ako yung gumawa ng kanilang website. So, yung IT nila, ako din. Pero per project pa rin. So, hindi talaga ako naging empleyado. Though pinapapirma na nila ako ng kontrata at may fixed na sweldo. At yung sweldo nun, by that time, I think is 30,000. Parang ganun, 30,000. Mga year, ano yan eh. Siguro 2007, 2006, something like that. So, tinanggihan ko, sabi ko, per project lang. Kung may problem kayo, tawagan nyo ako. I-text nyo ako, pupuntahan ko yung problem, then I will just give you a invoice kung ano yung ginawa at magkano. So, ganun lagi ang nangyari. At yun nga, ang naging clients ko ay local and then meron din foreigner. So, ang maganda dyan, kung bakit ito na i-share sa inyo is, hindi ako binabayaran dahil doon sa natapos kong programming course o ano ba yung natapos ko in the past. Sa certificate, hindi ako hinanapan ng ganun. Because they all know and they all knew na talagang marunong ako based doon sa sinasabi ng mga ibang kliyente na naging kaibigan nila. So, by recommendation yun. No, kung may ginawa akong website o isang system sa isang client ko, nire-refer naman niya ako doon sa kaibigan niya. So, may dentist, merong, sabihin na natin, may professor. So, maraming mga klase ng websites yung ginawa ko. At ito nga ay startup nila. Once na nakapag-start sila, binibigay ko na doon sa kanilang IT. Kung sino man nagiging IT nila, napipili nilang IT o meron na silang in-house, binibigay ko doon. Lahat, credential, everything, hanggang sa dinedevelop na nila yon. So, ang point ko dito, sa journey ko na ito bilang software engineer, IT professional, is hawak ko talaga yung oras. And anytime talaga na gusto kong umalis, mamasyal, no? Dito sa Pilipinas, marami na ako napuntahan, napasyalan. Though pwede naman ding lumabas, hindi ko pa ginagawa yung mag-abroad kasi medyo ayoko kasi ng masyadong malayo. Gusto ko dito lang sa Pilipinas. At napakarami naman magagandang lugar dito sa Pilipinas, sa Mindanao, yan. Marami na akong nalibot dyan. Ang point is, hawak mo yung oras mo. Kung ikaw ay nag-work as a professional IT o IT professional, whether it's a website or sabihin natin system, gumagawa ka ng system, at application, desktop application, ano man yung ginagawa mo, hawak mo yung oras mo. Unlike virtual assistant, no, hindi ko tinry mag-work maging virtual assistant kasi alam ko yung attitude ng mga client. May attitude. Minsan, hindi lahat may mga client talagang very demanding. Gusto nila, pag sinabi nila bukas tapos na, web development yan. Paano pa kaya kung VA? No? May mga friends akong VA sila, na-stress sila. Talaga kasi yung mga bosses nila medyo demanding. Kasi nga, nagbabayad nga naman ng pera, tapos wala nang masyado nakikitang output. Ang hirap naman ang pinapagawa. Unlike sa developer, wala silang idea kung ano ginagawa ng developer. Ang tinitingnan lang nila is yung progress. Ano ba? Kumusta na? Ay sinasabi mo bang time frame? Nasusunod ba? So, kailangan masunod yung time frame. Kung ano may pinag-usapan, kailangan masunod yon. At kapag tapos na si project, pwede pa rin nila ipamaintain sa akin. At ginagawa ko naman yon. Pero may mga panahon na kung saan na sila na talaga yung nagtutuloy, binibigay ko na lahat kung anong gagawin. Meron na silang hinahire na IT. At yun nga lang, kapag
baguhan ka sa IT, mura lang talaga ang sweldo. Around 20,000 hanggang 25,000. Well, kapag solo mo, ikaw ay isang freelancer na developer, marami ka talagang possibilities, maraming sabihin natin opportunities, no? Lalo na't magaganda yung gawa mo, kahit isang sample lang, meron kang ginawang very useful na app, sabihin natin website, pag may nagawa kang isa na pinakita mo at gumagana talaga at very useful dun sa business, tiyak magkakaroon ka ng client. Okay, so yan yung naging journey ko bilang IT professional na hanggang ngayon, hindi ako nag-work sa isang company lang or isa akong sabihin na natin na binabayaran monthly. Hindi, ito ay per project. At hindi lang yan, of course, nagre-research din tayo and along sa ating mga clients, mayroong nagpapatulong sa research. So tinutulungan natin sila to build the system para sa kanilang research. So ginagawa din natin yun. And ang maganda pa, pag ikaw ay isang freelance developer, you can start your own company. No? At ito nga, nasimulan nga itong Learn Computer Today. So ngayon, tinatawag nating Learn Technology Today. No panahon ng pandemic, so ang internet ay, siyempre, ang mga tao nasa bahay lang, at yung mga company, medyo humihina talaga yung sales o nasasara talaga yung mga businesses. So ako din, since walang project, and meron akong puso talaga to teach. So I started to create a program. Simpleng program lang siya, desktop program for Windows, na inilagay ko sa USB flash drive. And then yung program na yun, may run mo sa isang Windows operating system, sasaksak mo lang sa computer mo, pwede ka na mag-aral ng web development, ng electronics, and even computer systems, pagre-repair. No, nilagay ko yan sa USB flash drive dati. Nilagyan ko ng program, binenta ko through Lazada and Shopee. At lumipas nga itong 2022, 2021 yun na launch, no? 2020, 2021, yan yung pinaka-startup. 2022, yan, nag-start na tayo mag-build ng website. And then, dinevelop si website. At ito na nga, naging fully fledged website na siya na pwede mong i-access anytime at makikita mo lahat yung mga skills na meron ako na sinishare ko dyan sa courses. So ayun na nga, nilagay ko na nga yung program na ginawa ko using C# sa isang USB flash drive na kapag sinaksak mo sa computer ay pwede ka na mag-aral offline. No? At yung mindset ko noon, na hanggang ngayon ay mindset ko pa rin, gusto ko may share yung skills na yon kasi alam ko na mahirap mag-work na siyempre 8 to 5, sabihin na natin ganun, o minsan overtime pa, tapos underpaid, o tapos minsan delayed yung sweldo. Naranasan ko kasi yan nung ako ay nagka-college, no? Nag-work ako sa mga fast food, nag-aaral ako sa gabi, tapos sa umaga, nag-work ako sa mga fast food chains, no? So kasi ako naman ay galing din naman sa zero, wala akong minanang lupa, wala akong minanang yaman. So maaga ako napahiwalay sa aking magulang at the age of 16 years old. Kailangan ko na mag-work bilang janitor, kailangan ko na mag-work bilang boy. So ang dami ko pinagdaanan ng mahihirap na work. Kaya habang tumatagal, ang sinasabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng manatili akong ganito. Magtatrabaho ako sa ibang tao, sa oras na binigay nila, uutusan nila ako, tapos yung sweldo ay hindi makatarungan. That's why, sinet ko yung sarili ko, kailangan ko mag-aral. Kahit mahirap, kailangan ko mag-aral. Yan. So, nag-level up, tinry ko mag-level up, mag-aral na mag-aral. At yung pag-aaral ko naman habang tumatagal, imbis na pahirap ng pahirap, padali ng padali. Kasi ang technology ay iba kaysa doon sa ibang, sabihin na natin, learnings. Kasi sa iba, palalim ng palalim, pahirap ng pahirap. Pero ang technology, baliktad. Sa simula, mahirap yan. Kasi hindi mo alam kung paano gagawin, saan magsisimula. Ang hirap naman ito, puro coding. No? Ang hirap naman ng computer hardware na network. Ang hirap, ang dami mong tatandaan. Sa simula yan. Pero pag nasimulan mo na, meron ka ng foundation, yung kasunod na technology, parang napafamiliarize ka na, ay parang pareho lang ito nung isa. O, sa programming language, ganun din. Pag natutunan mo isang programming language,
similar na sila ng ibang programming languages. So, sa akin, imbis na pahirap yung pag-aaral habang tumatagal, padali ng padali. That's the reason kung bakit na-maintain ko yung pag-aaral. At the same time, yung pagkakaroon ng clients, ng projects. At yun nga, ditong nakaraan lang, year 2025, no, graduate ako ulit bilang sa bachelor's ng computer science. So sa age ko na ito, nag-aaral pa ako ng 4 years course at nag-masteral pa ng IT. So paano ko napagsama-sama yan? Paano ko yun nagawa? At hanggang ngayon, freelance pa rin naman ako. And ito nga, nandiyan na si Learn Technology Today. Yun nga, ginilagay natin sa USB yung program na yun. Learn Computer Today pang pangalan niya dati. And then, ginawa nating website, ginawa nating online learning system. At ngayon, available na nasa sa atin sa pangalang Learn Technology Today. Dito ko inisip na i-share ko yung knowledge na yan. Kasi mahirap talaga. Mahirap ang may amo, mahirap yung mag-work ka mula umaga, pag aalis ka ng madaling araw, pag traffic, uwi ka na gabi, tapos madaling araw, paulit-ulit at same sweldo. Minsan na nangyayari pa nga pag fix yung sweldo, nauutang mo na dahil may kailangan kang bilhin, may gusto kang bilhin, kaso kulang yung pera mo, iutang mo na siya. So, ang mangyari, pagdating ng sweldo, ay pambayad na ng utang. So, mahirap yan. Okay? Pero with technology, you will also see na ang technology ngayon ay napakahalaga sa lahat ng business. Hindi lang isang business, hindi lang dalawa, hindi lang local stores, online stores, at buong mundo umaasa na kay technology at nadagdag pa nga si AI. So, meaning to say, hindi ka talaga mawala ng work. Ang kaibahan lang kung bakit yung iba hindi na-hire, hindi nagkakaroon ng client, it's because of the lack of skills. So, mula noon, 2000 hanggang year 2025, wala naman akong matinding certificate or diploma na may papakita ko sa aking client na ako'y graduate ng ganitong school, ako'y nagtapos ng Bachelor of Science in Computer Science. Noong mga panahon na yun, wala akong pinakita sa kanila. Pero from 2000 to hanggang graduate ako ng 2025, freelancer na ako bilang developer. At marami na rin akong nagawang project at hindi lang yun. Lahat ng pangangailangan ko natugunan. Nabili ko yung gusto ko. Anytime pwede ako magpahinga, anytime pwede ako mamasyal, basta ma-meet ko yung target date, magawa ko pa siya, kahit gabi, madaling araw, pwede akong mag-work. Okay? Ang importante lang is, dapat masunod mo yung iyong pinangako. Kailangan magawa mo yung project. At that will require a lot of skills. Siyempre, dahil nga lagi na akong nasa technology, nag-aaral ng technology, sa gabi, no, naglalaan ako ng 1 hour, nag-aaral ako sa IBM, nag-aaral ako sa Cisco, nag-aaral din ako dito sa LinkedIn Learning. Marami ako in-run online. Kaya lang, sa akin pananaw, hindi talaga sapat na yung mga English courses, hindi sila sapat para matutunan yung skills. Kailangan talaga ng hands-on kasi more on reading eh. Magbabasa ka sa free count ka, magbabasa ka, manonood ka ng YouTube. Yung iba, hindi mo maintindihan, basta na lang nila nagawa. O manonood ka ng videos, hindi mo rin maintindihan para saan yung, basta ginawa na lang. So, that's why I realized kailangan talaga ang Learn Technology Today. So, ginawa ko tong Learn Technology Today habang ako'y nag-work bilang isang freelancer. Yan nga, nagsimula yan 2020, 2021, 2022, 2023. 2024, nag-focus na ako ngayon dito sa Learn Technology Today. So, hindi na ako nag-accept ng maraming project. Pero may project pa rin ako tinatanggap, of course, pandagdag din sa income. So, may mga isa, dalawa akong client na ina-accept. And then, yung mga ibang students from colleges na nahihirapan sila sa kanilang mga capstone, thesis. So, tinuturuan ko sila. Hindi ko ginagawa basta yung kanilang project. Hindi ko ginagawa yung kanilang capstone. Sila ang gumagawa. Tinuturo ko lang. No? So, mahalaga kasi na matutunan natin ang technology kasi nandiyan yung kinabukasan. At ang maganda dyan,
ngayon, sa age ko ngayon, na freelancer ako, marami pa ring opportunity in the future. So kung dumating man panahon 60 years old na ako, 70 years old na ako, okay, meron pa rin akong work. As long as nakakabasa ako, nakakita ako ng code, o makakagawa pa ako ng system, hindi pa rin problema kung maliit ang monitor, malabo na yung monitor, malabo mata mo o mata ko. Bumili ka ng malaking TV, okay? O kaya projector, bili mo. Bumili ka ng malaking TV, malaki yung letra doon, so you can still work as a developer. Okay, so marami talaga opportunities sa technology. And kung magsishift ka na yung career ngayon, habang nag-work ka sa company, o kaya kung ano man yung trabaho mo ngayon, ituloy mo yan for your income muna. And then mag-aral ka na, mag-start ka na mag-aral ng technology. And start mo yan sa basics muna, kung wala ka pang masyadong idea. Ino-offer natin yan step by step dito. So yan yung reason bakit ko tinayo itong Learn Computer Today, na ngayon Learn Technology Today. Maipasa yung skills na yan. Sa simula, yes, mahirap yan. Tatamarin ka, boring. Pero habang tumatagal, gumagaan yan. Nagiging mabilis yung proseso. Pahaya-hayay ka na lang, katulad ko na kung saan ako namamasyal. Kung titingnan mo yung aking personal profile, konti lang yung pinopost ko. Pero wala kang makikita masyado doon mga coding, yung pressure sa work, ang daming problema sa system, wala gano'n. Debugging, etc. Wala akong gano'ng problem. More on kung ano yung activity ko, and kung ano yung ginagawa ko usually sa aking hobby, and yung mga free time ko. Ang naging kakulangan ko lang, hindi ako masyado kasing mahilig sa picture. Nung ako'y namamasyal sa buong Pilipinas, hindi ako nagpipicture. Kaya sayang, no? Sana na-ipopost ko ngayon. Pero may mga ilang pictures ako dyan, pero hindi ko na i-post lahat sa Facebook dahil mostly is I enjoy na lang yung kung anong happenings, events, yan. So, yan ang aking advice sa inyo. So, kung kayo ay mag-aaral muli ng panibago, i-target nyo yung technology kasi nandyan yung future. And you will be able to adapt sa mga changes mo. Kung may dumating man na, bago man, madali mo lang matutunan yan kasi same technology, same foundation, same algorithm. So, sa simula, mahirap yan, pero habang tumatagal, nagiging madali yan. So, I encourage you to learn more, and we will guide you dito sa atin sa Learn Technology Today. I will personally coach you. Meron tayong self-paced learning. Meron din tayong live training, live classes na online training, live. Meron din tayong one-on-one, okay, online. And in the future, I'm planning na magkaroon din ng face-to-face. No, yun nga lang, mayroong limitation ng bawat isang offerings na yan. Yung face-to-face, of course, kailangan mo pumunta. No, hindi masasagot yung kung saan ka titira. Hindi kaya pang sagutin nyo. But the training itself, face-to-face, kami nang bahala sa computer, o kung gusto mo magdala ng sarili mong laptop, pwede yon. And we will announce it later. Kung kailan yun magiging available yung face-to-face, and then yung live classes na schedule, and then yung available sa atin ngayon, as of this moment, yung self-paced na lifetime access. So available yan dito sa ating website, Learn Technology Today. You will see yung mga different trainings na meron tayo. So I encourage you to understand and learn and gain the skills na nakuha ko na rin. And itong mga ito, makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Gaya ng nakatulong sa akin at sa aking pamilya. Kung gusto mo na mabili yung gusto mo, you can do it in the right way. And in the same time, you can select your clients, you can select your work, you can select the time of which pwede kang mag-work based sa iyong schedule. At ganun din yung learning dito sa Learn Technology Today. You can set your schedule based on your free time. Based on your free time. So, sige, magkita tayo sa ating mga courses. May free courses dyan. You can try. Makikita mo yan pag nagpunta ka sa Learn Technology Today. You can try the free courses and see to it na matapos nyo. And kung parang sa simula tinatamad kayo, boring, tagain nyo lang. Kasi nandyan yung pera. Nandyan yung ating future. Yan lang po ang may share ko ngayon. Hanggang sa muli. Okay po.